Ang ating kwentuhan napapakinggan kahit saan. Samahan niyo ako sa bawat kwento na pwede natin pag-usapan. At sa bawat kwentuhan, lagi kang kasama. Ako si Gab Humilde Villegas at ito ang Kwentuhang Random, the podcast. Hello everyone! Welcome sa panibagong episode ng ating kwentuhan. At sa episode na ito ay pagkukwentuhan natin kung ano ba yung mga napagdaanan ko at learnings ko sa nakalipas na isang taon bilang isang newsman. Isang taon na rin nung opisyal na kong maging bahagi ng Daily Tribune bilang isang reporter. Tagal ko ring pinagdasal noon na matupad yung pangarap ko na makapasok sa media. Naalala ko pa nung mga sandaling natanggap ako sa trabaho. Naalala ko na palagi kong sinasabi kay tatay noon na magiging reporter din ako. Sumagi sa akin yung lungkot at yung katotohanan na hindi na niya yun maaabutan. 2 buwan pa lang kasi noon ang nakakaraan nang tumuhod sa kabilang bakod si tatay. Biglaan kaya hindi ko rin matanggap yung pagkawala niya. Nang gabing yon, bago ako matulog, tahimik lang akong umiiyak sa kinahigaan ko at iniisip ko na lang na sana buhay pa siya at naabutan niya yung pagkakataon na yun. Panigurado na masaya siya sa akin na sa wakas natupad ko na rin yung pangarap ko at matutupad ko na rin yung pangarap ko sa kanila. Sa mga unang buwan ko sa trabaho ay pahirapan pa ako na makapag-establish ng mga sources ko sa mga bit na hawak ko. Ang hawak ko kasi na bit noon ay Comelec, Dole at CBCP dahil di pa ako makalabas noon dahil panigurado naman pag pupunta ako sa mga opisina nila hindi rin naman ako papapasukin. Dahil karamihan naka-work from home setup at medyo mahigpit pa noon yung quarantine restrictions dati. Kaya ang resulta puro virtual lang yung briefings na naatinan ko, di kaya nagmo-monitor na lang ko kung ano yung puputok na istorya. May mga pagkakataon noon na hindi na ilalabas yung storya na naisusulat ko dahil sa dalawang dahilan. Either late ko siya napasa o di kaya ay kinain ng ad yung espasyo na dapat sana ay para doon sa istorya. Naalala ko nung birthday ko, lumabas na 2 pages ng dyaryo ay full page advertisement. Kaya walang istorya doon. At nakakalungkot nung araw na nag-birthday ako na yung 5 isinulat ko a day before wala lumabas kahit isa. After nun nadagdagan ulit yung bigat nung nararamdaman ko matapos wala si Grandpa. Nakarating sa akin yung balita habang gumagawa ako ng storya. Siguro nasa isa akong forum. Uma-attend ako about sa sitwasyon ng agricultural sector sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. And yung forum na yun ay organized ng isa sa mga agencies ng United Nations.
Kaya ang nangyari ay hindi ako nakapag-focus noon sa pagsusulat at di na ako nagulat dahil sa wala akong focus malayong malayo sa lumabas sa dyaryo yung ipinasa kong istorya. Ang daming edit nun, ibig sabihin. Sa tuwing may isip o maalala ko sila, hindi ko mapigilan ng umiyak. Dumating na rin ako sa puntong kino-question ko rin kung nararapat ba ako sa industriyang pinangarap ko dahil ang bigat ng responsibilidad na maging boses, na mawalang tinig at maging tagapaghatid ng katotohanan sa mamamayan. Siguro sasabihin ko na rin na mga unang buwan ko sa trabaho, medyo love-hate relationship kami ng boss ko. Kasi pinupukpok niya ako sa mga simpleng bagay tulad ng tenses, mga preposition, grammar at marami pang iba. May mga pinapapush din sa akin na anggulo sa storya na hindi ko mapush noon dahil wala akong mapagkukunang source. Ayoko naman manghula din. Isa pa sa hindi ko malilimutan na pangyayari ay first time sa buong pamilya na magtatamaan ng COVID-19 at ako yun. Nag-positive ako sa COVID-19 after ko mag-cover ng first day ng filing ng Certificate of Candidacy sa Sofitel. Since yun yung spacious area para makapag-file ng COC, and bago pa man ako magpunta ng Sofitel ay nakapagpa-RT-PCR test na ako a day before, since ang requirement that time is within 24 hours yung result ng aking RT-PCR test. Negative naman yung result. Nag-cover ako ng first day, pero nalaman ko na positive ako matapos kong magpa-antigen test, supposedly para sa second day na COC filing kinabukasan. Pero dahil nag-take din ako ng confirmatory test at nagpa-RT-PCR test ako, kinabukasan paggising ko, pagka-receive ko ng email mula do sa diagnostic center, ay positive na ako from COVID. Agad-agad nagpadala ang office sa akin ng gamot. May mga nagpadala rin ng prutas, and I am very thankful sa mga taong nag-alala, sa mga taong nagpaabot ng prayers nila before. At masasabi ko na pahiwatig din noon na kailangan ko din magpahinga. Siguro dahil na rin hindi rin ako nakakapag day off noon ng mga unang 2 buwan ko sa trabaho. Kahit na naka-isolate ako noon, ay pinagpatuloy ko pa rin yung trabaho ko dahil alam ko na hindi ko pwedeng bastang iwan yung bit ko at ipasa na lang sa iba. Alam ko rin na may obligasyon ako na dapat kong tuparin, at yun ay ang maihatid sa taong bayan ang dapat nilang malaman. Matapos kong makarecover from COVID-19, bumalik ako ulit sa field. At nataon pa sa pagbabalik ko Thanksgiving Mass naman ng PPCRV sa Pateros. So doble ingat na ako nun. Naging mas masipag ako, mas naging determinado sa trabaho ko, na kung saan hanggat kaya ng katawan, ibibigay ko lahat ng dapat kong ibigay para sa bayan.
Sa mga nagdaang buwan ay marami akong nakilalang tao, hindi lamang kasama sa hanap buhay, kundi pati na rin yung mga personalities na kalimitan ko lang napapanood sa TV, napapakinggan sa radyo, o kaya nababasa sa dyaryo o kaya sa internet. Nung mga lumipas pa na buwan, naging adventurous ang mga bagay-bagay na maya ako na sa field. Ilang buwan din akong hindi ako nakakabalik ng opisina. Siguro sa isang linggo, mga 1-2 beses na ako nakakapasok dahil kinakailangan ko lumabas. Siguro weekend most of the time na lagi ako nasa office. First time ko rin na maka-attend ng mga presidential debates ng live. At first time ko rin na ma-encounter personally ng malapitan yung mga tao na kino-cover mo lang noon. No. Except itong isang taon na ito, 2 lang sa mga tumakbo ang hindi ko nakita ng personal. So, wala akong naging encounter. Ito, yung mga nanalo, si President-elect Bongbong Marcos at si Vice President-elect Sara Duterte. Sila itong mga hindi humarap during the entire leg ng Pilipinas debates sa 2022. At naalala ko rin na nabalot din ng kontrobersya yung debates dahil yung kinuhang production partner ng Comelec ay nagbayad sa Sofitel ng tumalbog na 14 million pesos at tumalbog yung cheque. Naglabas sila ng statement that they will go to settle it privately, and until now wala pa rin silang nilalabas na statement tingin doon kung naayos na ba or what. Nung nag-cover ako ng mismong May 9 elections, masasabi ko na hindi lang naman siya nakakapagod, pero worth it pa rin na isa ka rin mismo sa nagbantay sa takbo ng halalan ng bansa. Mula on the first day sa pagbubukas ng presinto hanggang sa magsara, bilangan hanggang sa maiproklama yung mga nanalo. Sa totoo lang, during those days ay mas na-build ko pa yung connections with other people from the industry sa mga sources ko rin. Pero may mga challenges din akong hinarap. Kalimitan pag nasa field ako, lalo na kapag malalayo ang venue, pahirapan akong makahanap ng masasakyan pa uwi. Kaya pagpunta doon, nung time na nag-cover ako ng debates, pati ng election, every time na manggagaling ako ng CCP complex ay pahirapan akong makahanap ng taxi. Dahil aside sa rush hour, wala rin masyadong dumaraan doon na public transport. Okay sana kung merong orange cab na bumabiyahe, pero nabalitaan ko na lamang din na nag-phase out o phase out na yung ruta na yon from Vito Cruz going to CCP complex.
and it was really a struggle for me to cover. Kalimitan nung kasagsagan ng canvassing ay 10 or 11 PM na ako nakakarating ng bahay dahil mahirap makahanap ng taxi. Siguro ng first day ko, nung unang gabi ko matapos mag-cover ng May 9, on the eve of May 9, ang nangyari sa akin noon ay nilakad ko pa mula PICC hanggang Vito Cruz hanggang sa Taft Avenue. Sumakay ako ng jeep from there to Taft sa may Vito Cruz going to EDSA. Then from EDSA, na-expect ko sana na makakahanap ako ng taxi, pero wala na masyadong bumabiyahe dahil gabi na rin. Pero hindi pa rin may kakahila na bulok pa rin yung mass transport natin. Given na rin na yung presyo ng langis ay tumataas, hindi lamang dahil sa gusot umano dahil sa gera between Russia and Ukraine. Sa aking personal na palagay ay ginagamit din ito ng mga malalaking korporasyon upang maging ganid sa kanilang maging ganid sa tubo, para sila ay magkamal ng limpak-limpak na salapi at sasamantalahin ang krisis na ito upang kumita sila ng malaki. So wala akong naging choice noon kundi mag-book ng taxi doon sa suki ko na taxi company. May patong na 70 pesos service charge na rin. 50 pesos daw ay para sa kanilang krudo at 20 pesos yung napupunta doon sa opisina nila. Siguro mga 300 pesos din yung gastos ko para sa taxi going from Heritage dahil doon ako nakahanap ng masasakyan until makarating ako sa bahay. During those 10 days from May 8 to 20 at 27 to 28, I spent 7,000 pesos just only for a round trip fare ng taxi. Halos mauubos, wala rin akong naitira noon sa sinahod ko that time. Ngayon pa man, nairaos din kahit papano yung pag-cover ko ng eleksyon, pero mas naging exciting din ako sa part na may iba pang bit na binigay sa akin ang office. Ngayon, di pa rin nawawala yung mga bit ko, pero nadagdag sa akin ay DFA, VVOX, at meron pa akong isang first time ko rin na mag-cover ng LGU, which is Parañaque. At this point, as of this recording, ay wala pa akong nabibuild na network sa LGU ng Parañaque. Masasabi ko na sa nakalipas na isang taon, kinailangan ko lang din na magpasensya, na magtiyaga, dahil at the end of the day, meron ding magandang maibubunga lahat ng naging pagod ko sa nakalipas na isang taon. And I am very thankful to all those people na nakasama ko all throughout.
I pray na mabigyan pa ako ng Panginoon ng lakas ng pangangatawan at talas ng isipan na may pagpatuloy ang trabahong ito. May pagpatuloy ko rin sana na isulong hindi lamang ang kalayaan sa pamamahayag, kundi pati na rin ang interes ng sambayanan na malaman nila ang katotohanan. Muli, nagpapasalamat ako sa bawat araw na ibinibigay sa akin bilang pagkakataon na magpatuloy. And I look forward sa mas marami pang taon sa industriya. At dito ko muna puputulin ang episode natin ngayong araw na ito. Pwede niyong balikan itong episode na ito sa Spotify pati na rin sa iba pang streaming platforms. And I look forward na makasama ko kayo sa iba pang mga episodes na ilalabas ko. At muli, ito ang ating kwentuhan. Ako si Gab. Magandang araw sa iyo.